Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone, kahit ano man ang zodiac sign mo. General love reading. Kaya maaaring mag-resonate. Maaaring mag-resonate o hindi. And i-take nyo lang yung nag-resonate. Hayaan nyo na yung hindi nag-resonate. Okay. Kamusta kayo, guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Okay. So, kuha muna tayo ng message from the Romance and Love Oracle. Anong energies connected sa love life mo? We have settling. Avoid settling for less than you deserve in love. Okay, third party situation. Parang may nagtitiis o nagsisettle sa isang tao na hindi niya tunay na mahal. Connection, love is a bridge connecting souls. Cherish those connections. Falling fast, love happens quickly, but don't lose yourself in the process. Star, your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. Okay. Attraction, you are attracting the right person at the right time into your life. Alam mo, may nakita ko dito na may isang person, well, third party situation, pero mahal niya yung isa. Okay. Matindi yung attraction dito, guys. Yan. So, from the tarot, ang overall energy is 8 of Wands. This is communication. Mukhang maraming nangyayari dito at walang direksyon kung ano ba talaga. May mga changes. May mga good and bad na nangyayari. Okay. Napatingin ako dito Oh, it's a horse. Okay, there is movement. So, okay, energy to ng person mo. Ang focus niya ngayon is the Fool. New beginning, taking the leap of faith. Oh, okay. So, gusto niya ng bagong simula. Possible na travel din tong 8 of Wands na overall energy. Pero like I said, wala pang direksyon or hindi pa settled. And then what crosses this person is 6 of Pentacles. Gusto niya magsimula kayo ulit. Kaso lang, meron pa siyang mga responsibilities na kailangan ayusin. Karmic connection. Breadwinner, yung nakikita ko dito. What lies below is King of Pentacles. Someone na very practical, focus sa finances, stability, and masyadong seryoso sa buhay. Parang hindi na niya masyado na-enjoy yung life niya dahil sa responsibilidad. What lies above is the Devil. Nasa-stress siya or nakastuck siya sa isang sitwasyon na ayaw niya sa sitwasyon na yon or ayaw niya sa taong yon or sa lugar. Okay. What lies behind is 10 of Swords. Nagkaroon ng ending. Alam mo, na backstab itong taong to mayroong person na sinaktan siya, niloko siya. Kaya nagtatapos yung cycle na yon at may bagong simula na ngayon. Yung nga lang, nakastuck pa rin siya sa sitwasyon na stagnant. Okay. What lies before is the Strength card. Nagtitiis siya. Parang feeling niya, dyan na lang siya habang buhay. Huwag naman sana. Pero yun yung iniisip niya na magtitiis na lang siya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa, alam mo yon parang, yeah, malungkot siya pero parang feeling niya wala siyang magagawa. Okay? Although feeling lang naman yun. Kasi sa totoong buhay, may free will ka naman or may sariling desisyon ka. May sariling freedom ka. Siguro malungkot lang talaga siya. Okay. And then, supportive energy is 5 of Swords. So, gusto niyang ayusin yung sa connection ninyo. Kasi ngayon, nasa sitwasyon siya na ayaw niya. At
nahihirapan siya. Parang feeling niya supposed to be masaya siya, pero hindi rin siya masaya kasi nakastuck siya. Gusto niyang makalaya. Kita mo yung dalawang ibon, white and black. Gusto nilang lumaya. Okay. Excuse me. Tingin niya sa'yo, Two of Pentacles. May iba ka na, or ayaw mo sa kanya, or nagdadalang isip ka sa kanya. So, I think this is a situation na nag-move on ka na, pero ito siya ay may gusto pa rin sa'yo, pero may other person na involved sa kanya. Ikaw naman, mukhang binabalanse mo so posible na may bago rin. Juggling. Nakakakita siya ng hope na siya yung piliin mo or bumalik ka sa kanya. 555, angel numbers. Okay. Mutual energy is 6 of Wands. Gusto niyang, oh my gosh, gusto niya pa rin magkaayos kayo, guys. So, ang nakita ko sa taong to ay matalino siya at gusto niya ng peace and harmony sa mga tao sa paligid niya. Napapaligiran siya ng mga maraming tao, posibleng nasa spotlight siya. Pero ang gusto niya mangyari is magkaroon kayo ng connection or ng commitment, relationship, victory and success. The outcome is the Empress. Oh my gosh. This is someone na minamahal ka nitong person na to. Yung nga lang, this person is not making any effort. Parang sinasabi na lang niya na si God ng bahala. Parang ganun yung ugali niya dito. And ikaw naman, ang nakikita ko sa'yo is mahal mo yung taong yan pero hindi mo siya hihintayin kasi you have so many things that you want to do. You have to be on your way. And ayaw mong mahaluan ng energy niya. Parang umiiwas ka. Umiiwas ka dito. Kita mo yung mukha niya, parang dito siya nakatingin, Meron siyang iniiwasan. Parang sinasabi niya dito, bahala ka dyan, di ako magkakabul sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. And you have these stars sa head mo. It symbolizes na you are protected, you are someone na meron ka nang na-achieve para sa sarili mo. Also, very intuitive. May mga halaman ka rin dito. Very practical at you're trying to grow something. Nakahawak ka sa wand. And the wand symbolizes taking action. And naka-ready din yung sword mo dito, which stands for the truth. You are very honest. Okay, 1, 2, 3 angel numbers. Okay. So, mag-clarify tayo, guys. So, itong person ka-deal mo, sabihin na natin na siya yung masculine dito. Page of Cups. Oh my gosh. Gusto niyang kumonek sa'yo. Gusto niyang makipag-usap, tumawag, or mag-text. The Sun. Very thankful siya sa'yo. Umaasa siya sa'yo. Pero feeling niya ay iniwan mo na siya. Oh my gosh. Hindi siya mapakali, guys. 4 of Swords. Alam mo yung feeling na umiiwas siya sa'yo, pero habang umiiwas siya, siya din yung nahihirapan. Hoping siya na mag-text ka sa kanya or tumawag ka sa kanya. Parang nakita ko sa kanya, gusto niya magkaroon ng connection pero ikaw yung hinihintay niya. Nakita ko mabait naman tong taong to. Parang emotional siya ngayon. Kita mo lumuluha, Umaasa talaga siya na maging okay kayo. Kasi nakikita niya sa'yo yung truth, yung happiness. At siguro I feel like ikaw yung very honest ka sa kanya. Ikaw yung nagpa-realize sa kanya kung ano yung katotohanan. And nagkakaroon siya ng clarity ngayon. Nakikilala niya yung sarili niya. Pero naiwan naman siya sa lamig. So, mukhang meron din siyang aayusin sa finances niya. Or nag-iipon. Posible din to nag-iipon muna siya ng money. Kasi gusto niyang mag-invest sa'yo. Yung nga lang, yung emotions niya talaga is yun yung problem sa ngayon.
Okay. Iniisip ka niya, hindi siya mapakali. Okay. Yung lang masyadong ano to. More on, iniiyak lang niya. Ganun yung nakita ko sa kanya. Iniiyak lang niya yung lungkot niya. I feel like na-overcome siya ng takot niya. Kaya ganyan. So, yeah, yun. Okay. Knight of Cups at the bottom of the deck and the Two of Cups. Oh my gosh. Andito na nga yung energy ng other person na feeling niya kailangan niya yung other person na yon, na nag-o-offer ng bagong simula, merong attraction. May gusto sa kanya itong other person na to. O mukhang in love pa sa kanya to. So, sa nakita ko guys, parang hindi loyal sa'yo itong taong to. Sa ngayon ha, hindi siya loyal sa'yo. Okay, or nangyari na yan dati. Kung nagkaroon na kayo ng breakup, so okay lang yun kasi kung walang commitment dito, okay lang yun. Kung hindi naman kayo committed tapos may other person dito na may gusto sa kanya, okay lang yun. Ikaw dapat magkaroon ka na din ng sarili mo kung wala pa. O kung meron man, edi enjoy mo yun. Okay, yun lang yung masasabi ko. So, Black Numen, King of Cups. Stressful sa kanya, pero tinitiis niya yung sitwasyon dito sa third party na yan. Okay, tingnan natin ha. Magkakatuloyan ba sila? Or ano? Okay, tingnan natin kung magkakatuloyan. Kasi sa nakita ko dito, yung third party yung gustong kumonek sa kanya, tapos siya naman, pumapayag naman. Okay, pero nasistress siya. Temperance and the Four of Wands. Companionship yung nakikita ko dito Kung masaya man sila, pero ang nakita ko is, kita mo parang yung babae. Parang parang friend. Parang ganun yung connection nila. Temperance, I feel like nag-a-adjust lang talaga siya. Mukhang may kailangan siya dito sa taong to. May nakita din akong same-sex connection dito, guys. So, baka yung iba sa inyo ay, yung person nyo ay same-sex, yun na nga. And, yung naman, yung male and female naman, ang nakita ko dito is nakikisama siya doon sa third party niya, or third party na yan. And, parang tinitiis lang niya, nag-a-adjust lang siya kasi may pangangailangan siya. Possible na may anak na involved dito. Kasi kanina meron namang energy din ng bata na lumabas. Magician, Queen of Swords, Two of Wands. So nakita ko sa kanya, gusto niya nang may control siya, detach siya sa person na yon, at parang kailangan nandun siya, minomonitor niya. Okay. Minomonitor niya yung person na yon. Okay. Nine of Wands. Ang dami niyang frustrations sa buhay niya. Nababurden siya. Mukhang lagi tong puyat, laging pagod. So, stress. So, I feel like pagod na siya sa trabaho tapos hindi pa siya masaya sa kasama niya. Yung parang pagod na nga siya sa trabaho tapos hindi pa niya nakukuha yung pagmamahal na wini-wish niya. Okay. So, anong plano niya sa'yo? Tingnan natin kasi bakit pa lumalabas itong energy na gusto niya ng bagong simula sa'yo. Diba? Kung meron namang other party doon. Tingnan natin. Page of Swords, nagsustalk siya sa'yo kasi gusto ka niya. Three of Pentacles. Okay, so ang lumalabas dito is ikaw nga yung third party. So, ibig sabihin committed siya doon at ikaw naman, ikaw yung third party. Okay, pero kung wala namang commitment, so okay lang yun. Diba? Ibig sabihin kanya-kanya kayo. May kanya-kanya kayong partner. Two of Swords. Oh my gosh, the Wheel of Fortune. Gusto niya talagang kumonek sa'yo. Pero hindi siya makabitaw doon sa other person.
Okay. So, we have 8 of Pentacles sa bottom of the deck. Lagi ka niya iniisip, lalo na pag nasa trabaho siya. Okay, takpan natin. Wala siyang damit. Pag nasa trabaho siya, secretly iniisip ka niya. Okay. Tahimik lang tong taong to. Malakas yung intuition niya. By the way, malakas ang energy ng water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Leo, Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Although this can be any sign, lahat naman nandito. Andito rin yung Gemini, Sagittarius, and yun. Libra, tsaka Taurus. Okay. So, ano naman yung feelings mo sa taong to? Kasi juggling ka dito eh. 4 of Cups. Okay. Teka. Parang sa kanya pa to. Sa person mo pa to. Hindi masaya. Ikaw umaayaw ka na sa kanya, tumalikod ka na, at nag-transform ka, nag-iba ka na. Nag-iba ka na ng landas. Siya naman ayaw niyang pumayag. Kasi para sa kanya, ikaw pa rin yung gusto niya. Nag-invest daw siya sa'yo. Parang gusto niya patunayan sa'yo na nagbago na siya. Okay, yung alam paano niya masasabi nagbago siya. Clearly, merong ibang person dito. Okay. So, tingnan nga natin. 7 of Swords. Okay, hindi pa siya nagbago. Hindi pa siya nagbago, guys. Andun pa rin yung other person. 3 of Wands and the 7 of Swords. Queen of Cups and the 3 of Swords. Nakita ko sa'yo, ayaw mo siyang tanggapin kasi binackstab ka niya dati. At wala ka ng tiwala ngayon. So, sabihin na natin na, oo, may nag-iba nga sa kanya, may nagbago nga sa kanya. Pero ikaw, hanging ka eh. Ramdam mo pa rin yung sakit. Ibig sabihin walang closure sa inyo. Iniwan ka na lang niya, sumama na lang siya bigla dun sa other person niya. Ayan oh, behind your back. Parang sinadya pa nito na iwanan ka para magselos ka. So, minanipulate ka nitong taong to. Ikaw naman, di syempre, malamang hindi ka talaga babalik sa taong yan kasi harap-harapan ka niya binackstab. Tapos parang pinapalabas pa niya na hindi ka worth it, na patapon ka. Sorry guys. Yan kasi yung nakita ko dito eh. Sinasabi ko lang. Parang pinaramdam niya sa'yo. 11, 22, and 1, 2, 3 angel numbers. Oh my gosh. Masakit yung nangyari sa'yo, tsaka emotional ka eh. Kita mo to oh, nakaakap siya sa'yo, pero nakatusok yung 3 swords sa likod mo. Pinalabas niya talaga na patapon ka, dyan ka na, bahala ka sa buhay mo, ako dito ako. Pero this person did that on a way na very manipulative. Okay. So, ang niloko niya is yung sarili niya. Parang pinapaniwala ka kasi niya eh. Unless kung ikaw naniwala ka din sa kanya at talagang nag-hold on ka pa, no? Pero tingnan natin ha. Hierophant, 6 of Swords, Knight of Wands. Okay, meron tumalikod. Nakita ko din dito. Alam mo, gusto niyang bumalik talaga. Gusto niyang bumalik, pero natatakot siya na i-reject mo siya. Namimiss ka niya, 6 of Cups, Queen of Pentacles. Gusto ka niyang alagaan. Pero natatakot siya kung paano. Takot na takot siya. Kung paano kaya. Parang nagsa-strategize siya eh. Paano kaya? Kasi gusto kitang balikan. Okay. 10 of Wands, 10 of Pentacles, 9 of Swords. Okay, marami siyang responsibilidad na nahihirapan siya. At inayos niya yung kaperahan niya. At hanging, 9 of Swords. Nagtatry siya actually na ayusin yung buhay niya, lalo na sa finances. Pero, parang hindi niya magawang sabihin sa'yo yung gusto niyang sabihin. Okay. Parang, actually, yung tingin niya sa'yo is
Gusto kanya seryosohin eh. Andito yung Hierophant with the Six of Swords. Gusto niya magdala ng peace and harmony sa connection nyo. Pero yung nakikita mo at yung pinapakita naman din niya is kabaliktaran sa nararamdaman niya. Okay. So, tingnan natin. Ano naman yung yung action mo dito? Kasi ikaw feeling betrayed ka dahil nga sa mga ginawa niya. Seven of Cups, options. Four of Pentacles. Okay, so dami mo options na pinag-iisipan. You are taking it slow and pinaprotektahan mo sarili mo. You are very practical. You are blossoming unti-unti. Parang actually nagbo-bloom ka na eh. Ayan, nakita mo yung mga flowers na yan. So sa nakita ko, you are doing very well. Ito lang yung feeling mo lang kasi dito na parang laging bumabalik sa'yo pa na ang sakit naman. Sakit naman ang nangyari. May ganun eh. Pero ito ka na marami kang options. Okay. Marami ding nagkakagusto sa'yo. Parang ikaw na lang yung mamimili. Okay. Oh my gosh, the Lovers. So may malaking decision ka na gagawin kung sino, kung yung option mo or itong taong to. Kasi ito yung energy mo, di ba? The Lovers is here. Ayan. May other option dito na soulmate or twin flame. Okay, ikaw lang talaga yung magdidesisyon. Okay, so tingnan pa natin. Two of Wands. Five of Wands. May malaking plano ka, pero natatakot ka mag-risk. Parang nakikita ko sa'yo, maraming options, di ba? Maraming options. Pinag-aaralan mo yung options mo. Pero parang na-overwhelm ka kasi magdadala ng pagbabago sa'yo to. So, yun yung tingin mo sa situation. You're also very competitive. Pero, na-feel ko dito na parang nagsisimula ka pa lang eh. Nagsisimula ka pa lang na bagong cycle na kasi itong nakikita ko sa'yo. Itong Four of Pentacles. Ayan. Tsaka yung The Lovers. Pero, magdadala ng malaking pagbabago to. Posible yung person na involved dito is malayo siya sa'yo. Long distance. Ayan. Tingnan pa natin, guys. Ano naman ang energy na, oh wow, Ace of Pentacles, new beginning, Chariot, Justice. Okay, merong travel. Alam mo, papalitan mo to. Yung sakit na pinagdaanan mo. Ito yun, di ba? Kasi na-backstab ka. So, nakita ko dito, may paparating. Ayan. Bagong simula and justice. Ito ka, parang binalanse mo. Kung ano yung nawala, papalitan mo ng kapareho or higit pa yung value ng nawala. Grabe. Ang nakita ko dito ay Phoenix Rising. Alam mo yon? Alam mo yung Phoenix Rising, di ba? Yung Phoenix, di ba, namamatay yan, nagiging abo. So, ito, death card, di ba? So, after niya maging ash, bumabangon siya ulit. So, yung Phoenix is nagiging Phoenix siya ulit from the ashes. Yan yung nakikita ko dito. Baka ikaw ay Scorpio. Although lumabas din dito ang energy ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer energy, Libra energy. So, grabe. Believe ako sa'yo. Yun lang yung masasabi ko. Ang ganda ng energy. Talagang bumangon ka. And justice is here. You want to have balance and harmony. Okay. So, 5 of Cups, 10 of Cups. Ayan. So, ayun na nga. Papalitan mo, yung panghihinayang mo dito, papalitan mo ng happiness. Okay. Yung lungkot mo, papalitan mo ng happiness. High Priestess. I feel like itong person mo ay gulat na gulat sa'yo kung bakit ka ganyan.
hindi niya alam yung lakas ng intuition mo, hindi niya alam na strong ka, or hindi niya alam na kaya mong panindigan yung sarili mo, or kaya mong, you know how to stand up for yourself. Alam mo kung bakit? Mysterious kay High Priestess energy. Baka ikaw ay Pisces or water sign yung nafe-feel ko dito, Cancer, Pisces, or Scorpio. Someone na very in tune sa intuition mo. Very attractive ka ngayon. Mukhang marami kang na-attract. I feel like, yan, na-attract pa rin sa'yo itong person na to. And, ayun na nga, nagugulat sa'yo kasi yung mga actions na ginagawa mo ngayon ay maaaring hindi niya naisip na ganun yung ugali mo, or hindi ka pa niya ganun kakilala. Kaya, nagugulat siya kung bakit ka nagkakaganyan. At maaari din na kaya siya nagugulat kasi gusto niya na kung ano ka dati, ganun ka pa rin ngayon. Nag-hold on siya sa past version mo. Hindi niya nakita na ibang version ka na ngayon. Kumbaga, nag-upgrade ka na, version 2.0 ka na, or version 10 ka na. O, di ba? Version 10. Okay, I love that. Transformation. Okay. So, anong magiging outcome dito? Yeah, actually, transition process yung about sa pagpili mo dito ng bagong option. So, tingnan natin na anong magiging outcome for you. The world, oh my gosh, ending. So, you are really taking care of yourself. And I feel like may mga bagay na bago sa'yo, na exciting sa'yo, na ginagawa mo na ngayon or kinoconsider mo na ngayon. Oh, nakakaroon yung King of Swords. Nagiging wise ka. Parang sinasabi mo dito, hindi ka maloloko, nakaganyan, no? Ayan. Ibig sabihin, kasi si King of Swords kasi is very logical. So ngayon, pag nakaganyan ka, parang, I feel like tingin niya sa'yo is niloko mo siya. Kasi akala niya andyan ka palagi, pero bigla kang umalis. Or, nagdesisyon ka na iwanan siya. Kaya siya gulat na gulat sa'yo. Iniisip niya ngayon na manipulative ka. Iniisip niya ngayon na manluloko ka. Pero ang totoo is siya naman yung nanloko, diba? Kasi sa kanya naman yung third party, siya naman yung nang backstab sa'yo. So, nakakatawa. Nakakatawa. Parang yung ano niya, yung sobrang na-shock talaga siya. Okay. Grabe So, comment kayo dyan yung mga resonate. So, we have 7 of Pentacles. You are really building yourself. 8 of Swords. Okay. May sistema ka Yun yung hindi niya nakita sa'yo. Judgment. And from the system, you are rising, you are growing. Ang nakita ko dito, baka ikaw ay fixed sign. Scorpio, Aquarius, Leo, or Taurus. Kahit nahirapan ka man sa sitwasyon mo ngayon, pero practical ka, gagawan mo ng paraan para pabor sa'yo. Matalino ka, hindi ka nauuto. Ayan, judgment. You have the judgment here. Okay, in-underestimate ka. Ayan, Tower. Grabe yung sakit. Sakit na naidulot sa taong to. Parang gulat na gulat siya Ayan, the Emperor. Hindi niya in-expect. Ngayon, nagkakandara pa to, Biglang natauhan, White Numen. Parang na-challenge siya. Grabe. Parang na-challenge siya. Parang kita ko ngayon dito, hahabulin ka niya. Kasi, hindi niya alam na ganun ka. So, sinasabi niya, sandali lang, huwag ka mabalis. Sandali lang! 22. Oh my gosh! Oh my gosh, guys! Comment, claim 22 to claim the good energies. Grabe. 4 na 2. Okay, ito yung person mo, masculine energy, the Emperor. Meron siyang White Numen. Alam mo, nakita ko dito, kung kanina in denial siya at iyakin siya. Ngayon, lumalabas dito, Ayan, natauhan. Posible to nakita ka na niya na may kasama ka ng bago. Kaya nung nakita ka niya, parang, parang sandali lang! Char. Okay, siya, na-shock talaga siya. Kakandara pa talaga to sa'yo. Nakakaloka.
Ace of Swords, galit oh. Parang pakiramdam niya ay may karapatan siya sa'yo. Okay? Baka kasi yung iba ay kinasal kayo nitong taong to. Kung hindi naman kayo kinasal, parang ano naman ata niya. Napaka entitled naman niya para isipin na may karapatan siya sa'yo. No? Pero yun yung nakita ko, nagagalit siya. Knight of Swords. Mabilis na energy. Oh, biglang magsusorry sa'yo to. Sandali lang, sorry naman. The Star and the Knight of Wands. Nakakaloka. Ibig sabihin guys, akala nitong taong to ay matapos kanyang lokohin at talikuran, hahabulin mo siya. Pero hindi nangyari. Oh my gosh. So, Knight of Pentacles and the Hermit. Responsibilidad ngayon yung pinagtutuunan niya ng pansin. Sa totoo lang nakita ko yung struggle sa kanya at yung pagsisisi. On the energetic level. Siyempre, iba naman yung sa physical, di ba? Kailangan makita mo yon actual. Ipakita sa'yo ng harap-harapan. Kasi may na-feel din ako dito na nagtitiis siya. So, nagsastruggle siya. Nagtitiis. Pero kasi lumalabas andun siya sa other person di ba? So, tingnan mo na lang kung paano niya i-handle yan. Six of Cups, Queen of Pentacles, the Moon. Again, lumalabas na gusto kanyang alagaan, ipakita sa'yo yung pagkikare niya sa'yo. Kaso lang natatakot siya, na i-reject mo siya, namimiss ka niya, attracted siya sa'yo. May lumabas dito na bagong person ka, na may gusto sa'yo, na in love sa'yo. At, Hangman. Nalaman ata niya, kasi dito yung Hangman sa dulo, Ayan, possible din to na possible din to na hayaan ka lang niya na kumbaga i-let go ka na lang niya kasi meron din naman siyang other person, 'di ba? At ikaw, posible din kasi na alam na niya na may iba ka or may bago ka pala. So, kaya lumalabas dito na parang sacrifice. Na parang sabi na, sige, sacrifice ko na lang. Sige, dyan ka na lang. Ayan. So, sabi ko nga sa simula pa lang, wala pa itong, wala pang kasiguraduhan lahat. Okay? So, pero yung mga possibility dito is, i-let go ka na niya na para ma-enjoy mo yung bagong relationship mo. Kasi siya, meron din namang other person sa side niya. Yung isang possibility dito is talagang gusto kanyang habulin at gusto mag-apologize sa'yo bigla. Yun. So, yun yung mga possibilities. Okay. Tingnan natin. Ano ba kasi yung mga nangyayari dito? Okay. Oh my gosh. Divine Masculine, Young Masculine Energy. Ano mo nakita ko dito? Hahabulin ka niya. Pero tingnan natin Oh my gosh. Second chance. Confirmed. So, reconciliation, making amends, opportunity. Abandoned, left out, walked away, cold. Ayan, yung taong nang iwan sa'yo, gustong magkaroon ng second chance. Oh my gosh, only you, devoted, attached, crave. So, confirmation na kahit meron other person doon, pero only you ang mahal niya. Devoted din sa'yo, attached, crave. Oh, ang tanong ngayon, is it too late? Pwede pa ba? Kasi time is of the essence din Kasi, lalo na pag LDR to. Kasi ikaw may sarili kang mundo, may ibang mundo din tong person na to. Okay. Tingnan pa natin guys. Chase, oh my goodness. Chasing, confessions, pursuit, toxicity, resilience, unveiling, coming clean, messages.
Oo, magme-message. Ano na siya, magko-confess na siya. Ayan guys, so hahabulin ka niya at meron siyang aaminin sa'yo. Okay. Oh my goodness. Obsessed sa'yo tong taong to. Obsession, infatuation, adoration, addiction. Ayan, addicted sa'yo. Cloudy judgment, illusions, unbalanced, distorted. Alam mo, pinapantasya ka nitong taong to. Illusion, nag-i-illusion siya ng kung ano-ano. Obsessed. Okay. Okay, tingnan natin yung sa'yo naman. Ano naman yung energy mo? Ay, yung feelings mo? Longing. Oh. Or baka siya pa rin to. Oh, ikaw to. Thinking. Longing, thinking. Craving, aching, wanting. Missing you, craving, desiring. Oh my gosh. So, pareho lang kayo may attraction sa isa't isa. Namimiss mo itong taong to. Craving, oh. Puro craving. Desiring, aching, wanting, missing you. Oh my gosh! Guys! Alam mo may sinasabi dito na parang ayaw mong maloko. Ayaw mong lokohin ka niya. Yan lang yung nakita ko. Or, niloloko ka niya at hindi mo alam. Ay, may something about dyan. Kaya ikaw thinking eh. Ito oh. Eh, kasi nakita ko yung violet na flower. Tapos ikaw ay thinking. Nag-iisip ka kung ano ba to? Totoo ba to? Oh, ginagamit mo utak mo ngayon. Kasi nag-iisip ka. Kasi namimiss mo siya eh. Namimiss ka. So, iniisip mo kung kung ano man yung iniisip mo. Wala ka ng tiwala. Wala ka ng tiwala. Distance, separation, space, blockage. Okay, magkaiba ng mundo eh. Ayan, sorry nag-alarm. Kaya naputol. Okay. So, tingnan pa natin. Ano pang feelings mo? Shallow, hollow, empty, boredom. Trapped. Oh, okay. Sandali, nalaglag. So, ayun, baka siya to. O, kung sino man sa inyo ay hollow, empty, boredom. Shocking, turmoil, trouble, unexpected. Oh, may isa dito na feeling stuck. Okay. Ano pa bang mga energies na connected sa inyo? Admiration and cherish. It's time to think about everything you appreciate in your partner. Cherish, protect your relationships well. Telepathy, close soul connections, harmoniously synchronize. Acceleration, speed up and chase the results you want. So gusto pang habul-habulin itong taong to. Pero feeling ko sa isip lang niya eh, kasi telepathy. So baka manifest ka niya at feeling niya makukuha ka niya sa manifestation. Kasi kailangan may action din eh, di ba? Hindi pwedeng puro manifestation pero walang ginagawa. Ayan kasi yung na-feel ko dito. So, the universe is guiding you towards that special someone. Just let everything take its course. Ayan, si universe talagang nagsasabi or nag-guide. Okay, I feel like divine timing is at work. Okay. Indication, watch out for signs that lead you to true love. So, kuha tayo ng advice. Anong advice sa person mo? Okay. Advice from the angels for the person. 1, 2, okay. 3, okay. And advice naman para sa'yo. Okay, any more advices?
Tapos, kuha din tayo ng money. Money energies. Okay, tingnan natin yung sa person mo. Ay, tumalon. Oh, gift. Pero bakit naka-reverse? You will discover new talents that will lead to new opportunities. Seize opportunities that arise. Love life. Free from problems and money troubles. Enjoy the passion of love. Love and be loved. Ikaw naman. Home base. Home is the harbor of the soul. It's the safest place you can be. Change your environment. Perfect fit. Finding the right path. The fit with the soul. The ideal job. You're meant to be here. And, tingnan natin kung nagsa-shadow work ba yung person mo. Kung inaayos niya ba yung sarili niya. We have jumbled thoughts. Oh my gosh. The mind can make a heaven of hell, a hell of heaven, confusion, anxiety, escape. Ayan, magulo siya mag-isip, guys. So, I feel like it's not a good time kapag ganon. Yeah, pag magulo yung isip. So, wag na lang. Hindi maganda yung energy. Limiting beliefs. Ultimately, you become what you believe. Mindset, self-realization. So, kung ikaw to, or resonate ka dito, or ito yung person mo, sinasabi dito na kung ano yung pinaniniwalaan mo, yan yung realidad mo. Kaya tanggalin mo yung mga limiting beliefs, mga maling paniniwala. Nililimit ka ng paniniwala mo. Mindset, self-realization. Mahalaga ang mindset, proper mindsetting. Okay. Shame and guilt, feel them without judgment. Mistakes do not define your worth. Compassion, acceptance. Alam mo, nahihiya itong person na to, pero kasi yung maling nagawa niya, sinasabi niya dito hindi naman ibig sabihin porket nagkamali ka ay wala ka ng value or hindi ka worthy. Hindi ganun yun. So, kailangan ng compassion, acceptance itong person na to. Pero kailangan din niya patawarin yung sarili niya. Kasi, tao lang naman tayo, guys, nagkakamali. Patawarin mo yung mga taong nagkamali sa'yo. Patawarin mo din yung sarili mo. Kasi pag hindi mo pinatawad yung sarili mo, ganito yung kahihinatnan mo, shame and guilt. So, dapat be easy sa sarili mo. Kung nagkamali ka man, sabihin na natin, oo, niloko mo yung taong yan. Ayan, para dito sa taong nag-cheat, di ba? Nahihiya ka, nakakaya yung ginawa mo. Patawarin mo yung sarili mo. Yan yung sinasabi sa'yo dito. Okay? Huwag mo i-judge yung sarili mo. Be compassionate sa sarili mo. Accept mo din yung sarili mo. Ay, tumalon. Tumalon yung card. Ayan, yan yung message. And then, ayan, sa person mo yon actually. Pero, posible din kasi baliktad, guys, eh. So, i-ano nyo na lang. I-apply nyo na lang kung paano magre-resonate sa inyo. Okay. Relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom. Consumed eroding habits. Oh, may addiction ka. So, yung addiction daw, prison disguised as freedom. So, wag abusuhin. Yung freedom mo, wag mo daw abusuhin. Kung ano man tong addiction or bad habit na to, dapat merong limits. Ayan. Ano pa? Face inner demons. Don't be afraid of darkness. There's a light nearby. Transform, integrate. Yeah. I-transform mo. I-transform mo yung sarili mo. Kung nakaka-feel ka man ng heavy or malungkot or mabigat, i-transform mo, baguhin mo yung sarili mo. Yan yung advice. Stubborn, it can denote perseverance, but it also may hinder progress. Flexibility, resolve, growth.
Okay. Stubborn. Matigas ang ulo, ibig sabihin. Siguro pride. Pag pinipilit mo isang bagay or isang sitwasyon, pag sumobra kasi, napipigilan yung ano mo yung growth mo. Mamahad lang yung pride sa isang, or kung ano yung minamanifest mo, pag umiiral yung pride, di ba, nagiging problem siya. Ayan. So, tingnan natin. Advice para kay person galing sa angels. You have, love and accept yourself. Thank you, angels, for lovingly guiding me to self-acceptance. I love this. O, diba, kakasabi ko lang yung kanina about sa shame and guilt. Ayan, i-accept mo sarili mo at mahalin mo ang sarili mo. Tinutulungan ka ng angels mo. Minamahal ka. Kita mo yung heart na yan, oh. Ayan, minsan kasi guys, lungkot-lungkutan. Hindi mo na nakikita tuloy yung pagmamahal na umaapaw, na binibigay sa'yo. Ayan. Don't beat yourself up. Kung talagang nahihiya ka, edi itama mo yung pagkakamali mo. Pero syempre, una sa lahat, ang pinakamahalaga is patawarin mo muna yung sarili mo. Huwag mo i-judge yung sarili mo. Kasi yung pagkakamali mo, it does not define your worth. Ayan. The Divine Physician Archangel Raphael. Thank you, Raphael, for shining your divine light upon my healthy body. Alam mo, ang ganda nito, guys. Mukhang nagkakaroon ka ng awakening. Ay, isa person mo pala to, no? O, yung person mo is merong awakening, which is ang ganda. Oh, may angel wings. I love it. Trustworthy friends. Thank you, angels, for surrounding me with people I can trust and love. Okay. May kaibigan siya na pinagkakatiwalaan niya. Feeling ko ito yung other person niya. Yeah. Siguro, yeah. Parte siguro to ng problem dito sa connection na to. Yung merong other person. Gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. So, maghanap ng isang bagay na pinagpapasalamat mo at i-feel mo yon sa katawan mo. Kasi hinihil ka kapag ikaw ay nagpapasalamat. Ang ganda, oh, color pink. Okay, so, sa'yo naman, move your body. Thank you, angels, for motivating me to move my body and energy. Oh, siguro mahilig ka mag-exercise. The Miracle of Prayer, Archangel Sandalphon. Thank you, Sandalphon, for delivering my prayers to heaven. Nice. Yung prayer mo ay pinapadala sa heavens at merong miracle. You are protected, Archangel Michael. Thank you, Michael, for surrounding me with your protective light. Nice. The last one is challenges. Unbearable situations throw you directly into God's arms if you're open. Please take over divine and guide the right actions. Please take this burden and show me your will. So, marami kang problems. Pinapabalik ka kay God. Kaya dumadating yung problem. Sinasabi ni God sa'yo, bumalik ka sa akin, mag-pray ka sa akin. At hilingin mo pala na mag-take over si God sa buhay mo, sa situation mo, at gabayan ka sa kung anong dapat mong gawin. Yung burden mo, isurrender mo kay God at i-pray mo na ipakita sa'yo kung ano yung will niya sa'yo. Nakita ko dito na meron kang transformation na pinagdadaanan. And you will be transforming. O, diba? Transformers. Okay, guys. That's all for our love message for today. Thank you for watching. Please like the video. Comment kung nag-resonate ba. Subscribe and hit the notification bell. Kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, you can book a private reading. Message lang kayo sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystals na tutulong sa'yo sa manifestation mo. Marami at iba-iba. Tingnan nyo na lang po doon. Pa-follow na din po sa Instagram ko kasi kailangan ko yung support nyo. Thank you, Earth Angels! I love you guys. I'll see you again soon.
Have a good day. Have a good night. Stay safe. And God bless. Thank you guys. Bye!